Paranoid Manggusin. Paraanin mo yung ambulansya. D. Fighting Manggusin. Marami tayo sa 24. Oo. As in, saksakan ng dami. Oo. Isasama ko na. Oo, lahat. Nabastos na ako eh. Di ba? Sasama ko na. Oo. Pagdating sa baba, pag may umakma, palin nyo agad. Ganun agad. The answer is, find out at the end of the episode. Dito ko na ho wawakasan at ito na rin ho yung kahuli-hulihang live na babanggitin ko pa ang pangalang Mark Roger Jason Warnakulaebak o as in Makagago. Ito na ho yung huling vlog na babanggitin ko pa yung pangalan ng uhuging vlogger na yan. I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? Ha? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating puntatalakayin ang panibagong kapitulo ng katarantaduhan, kasinungalingan, kapag ka-deceiver, at lalong-lalo na, the biggest ever endorser daw. Hindi nyo maintindihan kung ano ibig sabihin ng endorser at ng challenger. Kaya ka napapahamak dahil sa salitang challenger na yan eh. May pa-challenger. Ano na? Akala ko ba sa'yo yung challenger? Hindi pala sa'yo yung challenger. Anyway, mga kahombre ko, atin nuntunghayan ang bagong kabulastugan ni Norman Gusgusin. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Ayon kay Gusgusin, ang tunay na trabaho raw ni Fujinius ay isang tagapunas ng puwet sa Europe at baklang caregiver. Yung palang po genius, tumutupa pala ng utin yun. Eto, tagapunas pala ng puwet yun sa Europe. Kilala niyo si FG? Kilala ko din eh. Tagapunas ng webpacks. Eto na, natupa ng oten. Oh my God, oh my God. Eto pa matindi, bayot si FG. Nuknukan ng kabayutan. Alam mo kung ano pa matindi? Habang pinupunasan daw niya yung puwet nung kanyang kliyente, pasyente, kinagat siya. Ano pala? Caregiver? Baklang caregiver. Napansin nyo naman siguro kung kayo ay follower ng Facebook page ni Friends of Fujinius o ni Fujinius na paminsan-minsan siya'y nagla-live na naglilinis siya, na para bang trabaho niya yon, no? Na cleaner siya sa ibang bansa. Ngayon, mga kahombre ko, mapapansin natin na napakatindi ho ng pagbababa ng taong walang kwenta na tulad ni Norman Gusgusin sa mga mahal nating OFW. Huwag niyong kakalimutan, ang mga OFW ho, ang nagbigay lamang naman ng pera kay Norman Gusgusin. So Norman, kung wala yung mga OFW na nagpapadala sa'yo na minamaliit mo, na sinasabihan mo ng tagapunas lang ng puwet, Bukod sa pagiging swindler mo, pinagtatakpan mo ito sa pagiging caregiver. Tagapunas ka ng puwet. Tumahibig ka, unggoy. ibig sabihin, yang nilalamon mo ngayon, yung pinanggagas mo sa bulok mong sasakyan, ay galing sa mga tao na yan, Norman. Ano ba ang tingin mo sa mga trabaho ng mga OFW sa ibang bansa? Ha? Pag hindi domestic helper, caregiver, healthcare assistant. Di bali na lang yung mga anak-anak na ng mga OFW na syempre nagkaroon ng chance mag-aral doon. So ngayon, mas maaayos na mga trabaho nila. Pero Norman, yung bagong henerasyon ng mga OFW, hindi mo naman mauuto yun eh. Ang tanging mauuto mo lang ay yung mga OFW na maeedad na. Which yung mga maeedad na yan, ayan ang trabaho. Yang minamaliit mo na yan. Ulitin mo.
Caregiver. Caregiver! Norman, eto lang naman ang sa akin, wala kang idea at halatang wala kang pinag-aralan, wala kang puso, wala ka eh. Isa ka lang na demonyo na pumunta sa lupa. Baliktad, usually, anghel na pumunta sa lupa, ikaw demonyong pumunta sa lupa. Kayo ang mga tunay na demonyo! Yan ka talaga. You are just here to trigger a lot of people. Tapos, ngayon, eto ang sinabi mo. Nagmamadali kasi ako kanina. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo. Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yun, saglit. Convoy kayo. Para pag takbain nyo agad. Sagot ko na. Bunga nga pa lang, basta yung lumapit pa lang, may pagtatangka na agad yun. Full force tayo, mga 50 tayo, pwede ba yun? Para tingnan natin kung may darating sa kanila. Tapos, ito bigla yung sasabihin mo. Ginagawa mong tanga yung mga kahombre mo. Alam mo yun? Yan ba tingin mo sa mga kahombre mo? Tinatanga mo lang. Wala naman akong hearing sa 24. Ikaw, magpapail ka lang ng counter affidavit mo. Pero hindi ako sinusumpwena na may hearing tayo, bobo. Malamang, Norman, sa mga estupidong statement mo pa lang na to, hindi pa kasama yung mga nakalipas, Norman, ay talagang makukuyog ka talaga niyan. Ikaw ang naghahanap ng ikakasakit ng katawan mo. At to tell you the truth, mga kahombre ko, actually, hindi ko nga nilalabas yung date na yan. Yung February 24 na yan. Siya ang unang naglabas niyan. Kumatapang siya. Pagdating ng 24, sabihin mo sa kanya, i-provoke niya ako. Bumunot siya ng baril, itutok sa akin. Yung mga tipong ganun. Para naman may mangyari. Siya ho ang unang naglabas niyan at parang nananakot pa. Nanti-trigger pa. Kumbaga, come and get me. Walang problema, Norman. Makukuha mo ang hinahanap mo sa 24 ng Pebrero pagdating ko sa City Hall ng alas 10 ng umaga. Hintayin mo ako, Mga kahombre ko, uulitin ko lang. Kailangan ho niyang umattend. At uulitin ko lang din, hindi naman yan hearing ko at hearing niya. Yan ay hearing niya sa mother-in-law ko. Patay ka ngayon? Oo. Sabi mo? Ano sabi mo? Lopez ka pa dalala, matatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampalin ko yung mukha mo eh. Lopez ang asawa, ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh.